Ngayon ay December 8, ano ba, 18 ba ngayon? Good morning! It's break time. Kumusta po kayo? Dasal po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil sa napakaraming biyaya na sa iyo na iyong ipinagkakalob sa amin sa araw-araw. Subalit higit sa ano paman, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil ikaw ang aming Diyos. At sinusugo mo ang iyong anak na si Jesus upang aming maging Panginoon na tagapagligtas. Sinusugo mo rin ang iyong Espiritong Banal upang kami iyong pakabanalin. Sa panahong ito ng Adbyento, samot dalangin namin na ang aming mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, kakilala ay makasumpong sa iyong pagmamahal nang sa gayon makapagbalik loob kaming lahat sa tunay naming hantungan. Walang iba kundi ang iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay December 18, 2021 at ang mabuting balita po natin para sa araw na ito ay mula kay Matthew chapter 1 verses 18 to 25. At sinasabi nga pong, ito ang naganap ng ipanganak si Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose, na kanyang mapapangasawa ay ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Ngayon po ay Sabado sa ikatlong linggo ng Adbyento. At ang magandang balita po natin para sa araw na ito ay si Jesus
ang Panginoon at tagapagligtas. Siya'y kasama natin sa tuwina sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Matapos po ang maraming araw, mga ilang araw, halos 2 linggo ng pag-focus ng inang simbahan sa katauhan ni Juan Bautista, ngayon na may itinutuon ang ating pansin kay Jose, ang esposo ni Maria. Narinig natin na si Maria ay nakatakda na ngang ikasal kay Jose. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Si Maria ay buntis. Ngunit hindi sa pamamagitan ng ibang lalaki kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At nang malaman ito ni Jose, inisip niyang ayawan na. Hiwalayan na ng palihim si Maria nang sa gayoy hindi naman malagay sa tiyak na kahihiyan si Maria sapagkat sinasabing ang si Jose ay isang taong matuwid. May plano siya, si Jose, may plano siya. At ang plano ng ito ay siguradong hatid ng sakit sa damdamin. Alam niyang masasaktan din si Maria. Subalit kailangan niya itong gawin. Dahil alam niyang hindi siya ang ama ng ipinagdadalang tao ni Maria. Nasa ganitong sitwasyon si Jose nang bantulot ang kanyang damdamin. Siya ay nasasaktan, di niya malaman kung anong gagawin. At sa ganitong sitwasyon, siya ay na gusto niya maging matuwid ang buhay niya. Ayaw niya malagay sa kalalagayang alanganin, magulo, hindi katanggap-tanggap. Ganito yung sitwasyon ni Jose nang siya, sa kanyang pagtulog, siya ay dinalaw ni Anghel Gabriel na isinugo ng Diyos na ang sabi sa panaginip, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Klaro yung utos kay Jose. Siya ang magbibigay ng pangalan at Jesus ang ipapangalan niya sa sanggol. At sinabi nga sa kanya na huwag siyang matakot at kailangan pakasalan niya si Maria. Huwag matakot, pakasalan mo si Maria, pangalanan mo ang bata. Paggising ni Jose, agad-agad, tinalikuran niya ang kanyang sariling plano at sinunod ang kalooban at ang plano ng Diyos para sa kanya, para kay Maria, at para sa sanggol sa sinapupunan niya ni Maria. Kaibigan, nang mabasa ko ito, ako ay napahanga sa pagkatao ni Jose. Si Jose na sinasabing isang matuwid na tao ay tunay na matuwid dahil ang kanyang katuwiran ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi na siya nangatwiran pa. Hindi na niya pinagpilitan ang pansariling katwiran sapagkat para kay Jose, ang katuwiran ng Diyos ay higit na mahalaga, higit na marunong, higit na totoo, higit na banal kaysa kanyang pansariling katuwiran. Kaibigan, ang pagkatao ni Jose na esposo ni Maria ay isang pagsalansang sa katuwiran, karaniwang pagkatao nating lahat. Oo, maging ako, ikaw at ako, tayong lahat aminin natin ay mas pinangingibabaw ang pansariling katuwiran. Iba pa nga sa atin napakagaling mga tuwiran. Mas pinangingibabaw
natin ang pansarili nating mga katwiran kaysa sa katwiran ng iba. Maging sa katuwiran ng Diyos. Wala nang pinakaimportante sa buhay natin kundi ang pansariling dangal, hindi ba? Naalala nyo ba yung isang kanta? Yung kantang ganito yun eh. Kunin mo na ang lahat sa akin, wag lang ang aking mahal. Kaibigan, maaari natin itong ipakahulugan na gawin mo na ang lahat, saktan mo na ang damdamin ko, kunin mo na kung anong meron ako, pero huwag na huwag mong sasalingin ang sarili kong dangal, ang aking pagkatao, ang aking katuwiran dahil ipaglalaban ko ito kahit mga hulugan ito ng pagpapantay ng aking dalawang paa. Matindi kaibigan? Kaya nga diba't may hiwalayang nangyayari? Mayroong ayawan na? Naiputan ako sa ulo Hindi ko matanggap. Ako pa ba ang hinamon? Ako pa ba ang hinamon ng hiwalayan? Lalaki ako. Di hiwalay. Hiwalay ang puti sa dekolor. Nako, kung sa akin nangyari yan, magkakaalaman. Talagang ipaggigiitan ko dahil alam kong nasa katuwiran ako. Kaibigan, papaano nga ba natin tunay na mababatid kung tayo nga ay nasa katuwiran? Ano nga ba ang katuwiran? At ano ang ganap na basihan ng pagiging matuwid? Marami sa atin ang magsasabi na, depende. Pwede. Depende. Pwede. Pero, kung depende saan? Saan nakadepende? Sa damdamin? Sa karunungan? Sa karanasan? Sa kultura? Sa kinalakihan at nakasanayan? Kaibigan, hindi ba't kung depende sa isa sa mga nabanggit, ay di kung gayon, talagang magkakaiba-iba tayo. Magiging iba-iba tayo ng diskarte sa buhay. Iba-iba ang ating mga katuwiran. Kung gayon, tuwid pa rin ba ang buhay kung kanya-kanya tayo ng katuwiran? Hindi ba't magiging salasalabat na yun at magiging magulo? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang tunay na katuwiran? Kaibigan, ang katuwiran ng ating pagkatao ay nakapaloob. Walang iba kundi sa tunay at likas nating pagkakalikha bilang tao. Kung sino tayo sa pinakabuod ng ating pagkatao. Na tayong lahat ay nilikhang kawangis ng Diyos. Kaibigan, kailangan malinaw ito sa pagkilala natin sa ating sarili. Na ako ay kawangis ng Diyos. Ikaw ay kawangis ng Diyos. Nilikha ka at ako, tayong lahat na kawangis ng Diyos. Dahil kung malinaw ito sa ating kaisipan, dito dedepende ang ating katuwiran sa buhay, kagaya ni San Jose. Yun nga lang, marami sa atin na hindi bahagi ng kanilang pagkilala sa sarili ang katotohanan ito na tayo bilang tao ay kawangis ng Diyos. Marami sa atin ang nagsasabi na, oo, ako ay isang taong may damdamin, may kaisipan, may sariling karanasan, etc. Ang aking pagkatao ay ito nga, sari-saring aspeto, Meron aspeto sa pagkatao ko na tao sa lipunan, sa pamilya, ng ganon. Pero malayong malayo sa pagtanggap yun na ako ay kawangis ng Diyos at ako'y para sa Diyos. Kaibigan, ang pagkatao ni San Jose ay isang tanda at hamon sa ating lahat na
kilalanin nating tunay ang ating mga sarili. Na kilalanin natin ang ating mga diskarte sa buhay. Kilalanin kung saan nakadepende, saan nakasandig ang ating mga sariling katuwiran. Sa Diyos ba? Sa katuwiran ba ng Diyos? Marahil, panahon na upang talikdan mo na at buong kababaang loob na tanggapin ang katuwiran ng Diyos para sa ikaliligaya mong tunay. Naalala ko na naman, bigla may sumingit yung kanta ni ano ba yung kanta yun? Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng hindi ba dapat kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, hanapin mo ang katuwiran ng Diyos. Yun. Kaibigan, mangyayari lamang na mapagtanto natin na tayo nga'y kawangis ng Diyos at tanggapin natin ang katuwiran ng Diyos. Mangyayari lamang ito sa diwa ng pananampalataya. Sa pananampalatayang handang sumunod. Sa pananampalatayang may kababaang loob at handang talikdan ang pansariling plano, pansariling diskarte sa buhay at talikuran ang kasalanan. Dito sa bahaging ito, sasamahan kita sa pananalangin. Promise yan. Ngayong panahon ng Adbyento, dalangin ko na ikaw, kaibigan, ay mamulat sa kamalayan ng Diyos. Na ang direksyon ng iyong buhay ay tunay na maging matuwid, patungo sa kaharian ng Diyos. Ihabilin kita sa giya at gabay ni San Jose. Pagpalain nawa tayo ni Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. Palain nawa tayo ng Diyos, ipagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace!